Senator, ano lang hon, tukuyin ko lang yung katwiran dito sa isyong ito ni Senator Cayetano, kung tama ang pakakarinig ko sa kanyang mga sinasabi nung una, na ang gobyerno naman, DPWH, may mga national project yan, may district projects yan, pero yung pong katwiran na hindi nangangahulugan na ginawa yan sa aking distrito o sa lugar kung taga saan ako, na agad ako na ang may pakana ng proyekto niya at ako ang financially nakinabang kung meron mang anomalya dyan. Ano po yung tugon doon? Yes and no. Depende sa ebidensya. Sabi ko nga, tinutunto namin at halos buo na yung, alam mo yung buong ecosystem sa Taguig. Halos na buo na namin yun eh. Alam na namin yung kung paanong ikot ng paano magsisimula ang proyekto, sino yung kakausapin. Alam mo sa Taguig, pre-arrange lahat ang mga kontraktor. At yung district engineer dyan, tau-tauhan. Kasi ang pinagkakatiwala niya dyan, hindi mismo district engineer. Kaya ilang palit na yung district engineer dyan eh. Kasi pagka halimbawa sinamahan sa kanyang district engineer, meron na siyang warning. Wala kang pakialam dito, ito yung susundin mo. May tuturo na siyang tao. Ganyan na modus operandi dyan eh. At pag hindi ka sumunod, at totoo nga, talaga napapalitan. Katunayan, yung isang district engineer, sinabihan niya na, ay yung pinalitan mo, pinatanggal ko kasi hindi marunong sumunod. So, Senator, yung sinasabi nyo na yung pagtukoy talaga sa koneksyon nitong mga questionable proyektong ito ay meron ng kumbaga direktamente na partisipasyon allegedly si Senator Cayetano. Hindi ako magko-comment doon na muna, Ted. Okay, opo. Ang masama dito, ang isang nakakagimbal dito, yung reclamation na wala siyang permit sa DNR, hindi alam ng PRA, nireclaim niya yung portion ng Laguna Lake at tinatambakan niya ito ng lupa, pero ang kanyang justification para sa doon sa proyekto na yun, lecture yun eh. Slow protection. So tambak ng, alam mo, nagsimula yan nung bago yung PGC, di ba? Taguig yun. Lahat ng panambak na nakukuha sa ilalim ng lupa, yung siguro, yung gagamit lang pang yung sa mga columns nila, pati yung mga basement parking, maraming lupa doon, walang makakalusot, lahat doon itatambak. So, ang epekto nito sa environment, kaya nga kailangan may permit to sa DNR eh. At ang huli naming information about to be documented kasi meron kami pursue. Mukhang may attempt or kung hindi man may attempt, yung iba doon napatituluhan na. Pero ito, alam mo Ted, ang kalakaran sa reclamation, maraming kang dadaan ng proseso dito eh. Kasi may batas dyan eh. Ang kalakaran kasi dyan, it's either LGU initiated, just the same, kukuha ka pa rin ng permiso, or merong private proponent, ang kalakaran dyan is 49% to sa proponent, to sa marireclaim, sa contractor, at 51% sa LGU. Yan ang partnership dyan eh. Ang hindi pa maliwanag ngayon, pero nagkakaroon ng liwanag, kung ito ba'y palalabasin na may private component dito sa reclamation o purely LGU. Pero sabi nga, nung aming nakakausap na maalam sa kalakaran dyan, mukhang pinapatituluhan na. Sabi ko, paano patituluhan yon? Kasi alam mo yung portion na yung Laguna Lake, hindi naman lahat yon tubig eh. Meron doon parang meron na portion na may lupa-lupa. Pero pagka, ang sabi nga doon, kapag tag-ulan, at mataas doon, tangkungan. Pag tag-araw, tag-init, at nawala ng tubig, taniman ng melon. Yung mga portion. Malaki na. Kasi pagka makukuha namin, o nakuha na yata ni staff ko yung mga drone shots ng kaukulang ahensya dyan sa lugar na yan. Di-determine namin ilang hektarya na ba yung na-reclaim dyan. Opo, yung nga po, Senator, kung kasi hindi ka naman makapag-reclaim ng patago. I mean, lantaran yan. Di ho ba Visible, very visible. Yes, sir. Pero pwede may tago, yung documentation. Opo, kasi nakapanayam na po namin one time ang LLDA tungkol dyan kasi nga may issue ho dyan, may reklamo na ho nga dyan, na para bagang palaki ng palaki, palawak ng palawak na wala palang permit. So, dito, yan sa isyong yan,
sa inyo pong pag-iimbestiga, paano ho lumawak ng ganyan nang walang ginawa ang DENR, ang Reclamation Authority o maging ang LLDA? Ang sabi rin ng aming resource person na maalam, hinaharas. Wala magawa. Kasi pagka may mga committee hearing, papagalitan. Kasi naharas yung mga tao. So wala rin silang masyado magawa kasi nga dumaan sa speaker, naging senador. Yung pong sinasabi nyo sa mga nagdaang panayam na yung na-identify nyo yung mga bagman, can you clarify, sir, please? Yung daanan, yung dadaan ng pera hanggang sa final destination. Pero sabi ko nga, ingat na muna magbanggit dyan, pero papunta na kami doon sa dulo. Actually, abot na kami. Meron na kaming pahayag na kung paano umaabot, kung paano nagsisimula yung magdala yung kontratista ng pera, ng kickback. Ang kalakaran kasi dyan, ang isang nasabi sa amin, 10 plus 2. 10 sa principal, 2 for the boys. Kaya pag kinuwenta mo, Ted, ito yung mas malaking issue rito. Kasi kung sa isang district o sa isang syudad, tulad ng Taguig, 10 plus 2. Ang kalakaran dyan, meron pang 6% dyan para sa back, yung bids and awards. Sa 6% sa back, yung 3% sa mga back members. Yung 3%, yun na yung para sa mga binabayarang mga kontratista na sumasali sa bidding. So yung pa lang, ilan na yun? 18%. Sa testimonya ni Bernardo, Yusek Bernardo, di ba sinasabi niya mayroong 15% naka-allocate, nakalaan para kay Secretary Bonoan, na yung 15% na yun, meron siyang 25%. So kung idadagdag mo pa yung 15%, no? Kung ito yung kalakaran, kasi testimonya ito kaya pwede ko sabihin. So magkano na yun? 18 plus 15, that's already 33%. So ilan na lang maiwanan sa proyekto. And that's the reason why nagre-resort sila doon sa overlapping, nagre-resort sila sa ghost, kasi saan babawi yung kontratista kung ganun kalaki yung porsyento na napupunta sa lagayan. So doon nagsisimula yung mga, kung hindi man ghost, siyempre magsa-substandard yung contractor kasi saan sila kukuha. And they're at the mercy kasi sabi ko nga sa Taguig, pagpasok pa lang ng, yung pagbagsak pa lang ng funding ng proyekto, predetermined na kung sino contractor dinidikta na And ito pa isang findings namin. Record in ito, kung ang isang empleyado ng City Hall ng Taguig, ubrang makapagpatalo sa isang casino pa lang, kasi kinuha pa yung record sa ibang casinos ng 510 million pesos over a period of 15 or 14 years from 2014 to 2026. You can just imagine yung scale na napapunta sa principal. Ano ito empleyado lang ito sa City Hall Ang record na net loss. Ibig sabihin, iba pa yung kwenta ng kanyang panalo. So yung kanyang nalararong pera, kung ang kanyang net loss over a period of 14 years, nasa 510 million pesos. You can just imagine the scale of corruption in the city. Hindi ko sinasabing galing lahat sa ghost project yun. Kasi yung katungkulan noong yung sinasabi ko, may bodyguard pa nga raw pag naglalaro Pero ngayon, parang ewan ko, nakabanda yata kasi, di ba, hindi naman po pwede mga government employees sa casino. Ito pong binanggit po ninyo na mga naisumiti po sa ombudsman na mga proyekto, ano po ang kabuang halaga ng mga ito? Sa ngayon, hindi ko, pero meron yon, nandun lahat yon, naka-detail yon. Kasi hindi ko pa kinuha yung kabuang halaga nun. Kasi work in progress May pumapasok pang mga additional Kasi napakalawak din talaga yung scale. Kaya nga sabi ko, kala namin noon, yung Bulacan, yun na yung microcosm ng anomalous flood control project. Yung pala, meron din pala sa Taguig na old and new tricks May mga bago, may mga dati. At I'd like to believe na ito na yung template na ginagamit ng lahat halos ng district. Yung mga kurapa, hindi lahat pero karamihan, pagka yung, yung trabahong tamad na, ba't naman yung litrato, uulit-ulitin mo pang gamitin? Di ba trabahong tamad yun? Para makapag-progress billing. Kaya,
sigurado sabit na yung mga signatories tulad sa Bulacan, nakapirma doon sina Bryce Hernandez, lahat na nakapirma doon, may sabit yun kasi documented yun eh. Doon sa mga sources nyo, Senator, meron bang nagpaparamdam na pwede pong tumestigo dito? Parang malaala Bryce Hernandez or yung tawag nun, yung isa pang kanyang... Alcantara. Si Alcantara. So, opo. Si Henry Alcantara? Meron. Hindi lang ako mag-elaborate pero meron. Actually, may affidavit na kami na pirmado eh. Ito po, Hindi ko na yes, sir. elaborate Yes, sir. Yeah, we know. We understand. We understand. Yeah. Senator, kasi... go ahead. Yeah. Hindi kasi medyo sensitive pa, critical pa yung saka na lang pagka na-formalize yung kanilang pagharap sa ombudsman. Sir, kasi nung una ng ating mga panayam, yung nga po, kasi ngayon, kaninyo, nakapag-submit na po kayo ng mga paunang mga dokumento, complete kaninyo with pictures, etc. So, hindi ho namin nakikita ito, no? And we presume na ito po muna ay confidential nga kasi PI pa lang po ang gagawin dito ng ombudsman. And of course, yung pong mga nababanggit dito, kanilang pasasagutin. May pagkakataon ba ang publiko na ito'y makita sa Blue Ribbon Committee hearing kung sakasakali or even a privilege speech from you, sir? Yeah. Pinag-usapan na namin ni Senator Erwin yan kasi siya ngayon ang chairman ng Blue Ribbon Committee. At pinapaubaya ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, ready akong i-share sa Blue Ribbon Committee. Kaya lang, pasensya na, inuna ko na yung ombudsman dahil at the end of the day, doon din naman talaga ang bagsak niyan. Gusto ko lang ma-accelerate na, ma-expedite yung isasagawa nilang fact-finding, preliminary investigation para makaabot agad doon sa tinatawag kong logical conclusion. Kasi pag nag-Blue Ribbon tayo, ang isang apprehension ko, siyempre, yung mga resource persons, mahaharas pa doon kasi pwedeng yung, alam mo na, kung sino mo yung senador na sympathetic, pwedeng iharas-haras doon. Baka mawalan pa ng loob, di ba? Mag-alanganin pa. Kaya sabi ko, pero marami naman pwedeng i-share, especially yung mga official documents na pwede natin pag-usapan yung DPWH na sila yung magpresenta. Dahil ito, kinuha namin sa website eh. Kaya official records ito eh, ng DPWH. And kaninang umaga, tumawag sa akin si Secretary Vince Dizon and he assured me na sabi niya, Senping, kung anong kailangan mo doon sa Taguig, may instruction ako sa mga USEC niya doon, full cooperation. Ibibigay lahat sa iyo kung ano man yung mga pangangailangan mo. Yan ang kanyang salita kanina. So, yun, papunta kami. Lalawak pa kasi hindi namin alam yung palang DPWH. Easily, yung imagery, yung mga pictures kung ilang beses ginamit, ng kung ilang taon. Nandun na pala sa files nila dahil meron silang sistemang ganon. Sabi ko, napahirapan pa yung mga staff ko, inabot na madaling araw na nakalatag yung mga litrato, ina-analyze kung ano yung magkakapareho. So, mas papapadali at madadagdagan pa ito. Yung aming 5 case studies, I suppose, kung hindi man madagdagan yung per case study, pero yung mga kaso, mga sub-cases within 1 case study, madadagdagan. So, additional counts yun kung ito'y malversation, plunder, o kaya anti-graft. Senator, kasi nung kayo po aming unang nakapanayam tungkol dito sa iringan na ito, no? That time po kasi ang issue nga na kaninyo, no, kinwestiyon ang inyong integridad, kaya eto na ngayon, kumbaga bring it on, mag-research kami. Parang ang bilis, no? Parang ilang araw po ito, pero ngayon, ito na ho yung sinasabi sa aming programa, para bagang ang dami niyong nakalap. Kaya tuloy, ngayon, itong mga kapanalig po ni Ginoong Cayetano o siya mismo, sa isa pong kanyang binabanggit po sa kanyang Facebook Live na ito na ho yung grand plan para ho siya din makulong. Ewan ko sa kanya. Pero siya yung nag-trigger. Kaya ako pinarioritize yung Taguig. Kasi hindi naman siya na-provoke. Ba't siya yatak yung integridad ko? Nasabi ko na rin sa Ted at kay DJ Chacha, di ba? Ito lang yung naman ko sa mga magulang ko huwag mong atakihin. Kasi kung guilty ako, hindi ako kikipo, makipag-areglo ko sa'yo. Pinakikita ko sa kanya na hindi ako guilty doon sa kanyang insinuation na meron nung katiwalian. Kaya challenge kita, sige,
maglabasan tayo kasi alam ko wala kang maibabato sa akin. Kasi alam mo, Ted, dalawa yan eh. Pag binatikos mo isang tao at guilty yun, hindi yung kikibo eh. Makipag-reglo yun eh. Please naman, wag mo nang anuhin. Pero pagka hindi guilty yung tao na inatake mo, lalabanan ka nun. Yun ang ginawa ko. I stood my ground and I challenged him at binalik ko sa kanya. Kaya kung ikaw, marami kang issue sa iyong katawan, huwag kang mambabato. Yan ang isang lesson dyan. Kasi babalik at babalik sa iyo yung mga binabato mo. Yan na nga. Sa mga na-discover namin, di ba, nakapag-tweet na rin ako, shoot sa kaldero. So ngayon po, Senator, yung pong binabanggit na mayroon namamagitan sa inyo at saka kay Ginoong Cayetano para muna kumbaga, huwag na ho natin gamitin yung salitang ceasefire, no? Mag-focus muna on itong mga trabaho ng Senado para daw ho hindi masira daw ang image ng Senado, mga ganun pong usapin. Paano po yun? Will you adhere to that? Then, nakapokus din naman kami sa trabaho. Katunayan, nag-organize na kami ng mga committees. Ang kasunod dyan, mga investigation committee hearings, yung mga inquiries dahil sa mga resolution. Katunayan, Ted, noong Wednesday, inelect namin si Senator Tito Sen, ano? Siya ngayon mag-head ng Committee on Public Works sa Senado. At meron na siya mga naka-line up na iimbestigahan or magko-conduct ng inquiry in aid of legislation. Ganon din yung mga ibang komite na nakapag-organize na. So ako naman, ang binigay sa akin na Ways and Means. So kahapon, nagkaroon kami ng briefing, kahapon na umaga, from the DOF tungkol sa mga tax package. Yun, yung mga ganon. Kaya nagtatrabaho naman kami at hindi maapektuhan yung aming trabaho. Kaya yung kanyang pasabi na magtrabaho na lang tayo, ang unang, sabi nga kay DJ Chacha kanina, ang unang tanong ko nung na-bring up sa caucus namin and fellowship ng last Wednesday, may sinceridad ba? Siya na rin sumagot kasi kinabukasan din. Alam mo, kung sincere ka, Ted, sasabihin mo, totoo yun, nag-offer ako para magtrabaho na lang kami, kung pwedeng ganito, gano'n. Hindi. At saka nung sinabi din ni Senator Erwin na nakikiusap yung minority na wag nang ituloy yung Blue Ribbon na hearing sa flood control, nung naambus naman siya ng mga Senate media, alam mo sagot niya? Do you believe them? O sila rin yung may overture na kung pwedeng, alam nga naman magsinungaling, magawa ng usap si Senator Erwin. Talaga nakatanggap siya ng overture na kung pwedeng, di ba sabi niya nga, noon sila yung nagsasabing bakit tinigil. Tapos ngayon sila naman ang pumipigil. Kung may sinceridad yun, hindi na sana siya kikibo. Pero ang sagot niya sa media, do you believe them? Ibig sabihin, in-insinuate niya, sinungaling pa si Senator Erwin Tulfo. Alam mo, pag ganyang klase ang tao, talagang hindi mo na papagkakatiwalaan, Ted. Meron pong pahabol na tanong si Chacha. Yes. Senator, ano po ang sagot niyo doon sa mga bumabati sa inyo na ibig sabihin kung hindi po kayo nagkaroon ng iringan ni Senator Alan Peter Cayetano ay hindi niyo daw po tututukan at iimbestigahan? Ito po mga inilalantad niyo ngayon. Bakit daw po ngayon lang? Lahat yan, nasa baul namin Noong nagsimula kami ng sa Blue Ribbon, saka sa privilege speech ko. Kaya lang, siyempre, may mga priorities saan talagang matindi noon, yung Bulacan Doon kami na-focus, pati sa Occidental Mindoro at saka sa ibang lugar. Kaya yung nasama sa aking privilege speech. Pero all the time, lahat ng files na yan, nandun sa amin, hindi lang namin nakakalkal sa dami. We were overwhelmed. But he asked for it, Pinatak niya yung integrity ko. Well, sinasabi niya sinisingle out. Hindi ko siya sinisingle out o hindi ko sinisingle out yung Taguig. Pinrioritize ko lang dahil sa ingay niya. So hindi ako magpapa-hypocrite. Talagang kinalkal namin yung Taguig. Sabi ko, mag-focus tayo rito kasi ang ingay-ingay nito. Hindi ko sabihin na, tempo lang. Hindi ako ganun I always call a spade a spade. Hindi ako yung magpapa-cute pa na, hindi, talagang yan, trabaho. Wala nang ganung usapan. Totoo yun. Talagang pinukaw niya yung ako at saka yung mga staff ko na i-prioritize namin to at napakarami pala talaga. Mabuti na rin na hindi lang pala sa mga ibang lugar. Alam mo sagot niya? Bakit hindi mo isama yung Manila, Mandaluyong? Nagturo na Opo.
Oo, pero Senator Ping, may isusunod po ba kayong lugar bukod sa Taguig? Para po, 'di ba? Para din hindi natin matawag na selective justice po ito kagaya ng ibinabato po ng mga supporters ni Senator Alan. To satisfy him, no. Pero to satisfy the public, yes. Okay, for him no, pero for the public itutuloy niyo po ito. Sen Ping, opo. Trabaho ko yan eh. Kasi dyan naman ako nakilala mulat sa pool. Mula nung dumating ako ng 2001 sa Senado. Kaya nga wala akong pork barrel eh. Kaya nga ako nung nag-privilege speech ako, di ba, living without pork. Alam mo, maraming naasar sa akin mga kasamaan ko noon. Nag-privilege speech ako na dinitalye ko kung ano yung kasamaan ng pork barrel. This was as early as I think March of 2002 o 2003. Ganun kaaga pa lang nilalabanan ko na yung pork barrel. So, anong bago doon? Hanggang ngayon, masama ba kung labanan ko yung pork barrel? Kaya lang, sa kaingay niya, sa katitira niya sa akin, talaga na-prioritize siya. Ngayon, may pagkalalagyan siya. Bahala siya magpaliwanag sa ombudsman. Ano? Hindi naman ako yung ombudsman eh. Of course, I will respect kung ano yung evaluation na lalabas sa ombudsman. Sa sarili kong analysis, sa sarili kong assessment, sapat yung aming pinadala doon. Sa tingin nga namin ng mga staff namin, dahil base na rin sa experience namin sa Bulacan, sa Mindoro, may nakulong na nga, parang kung titingnan ng kung susurin ng ombudsman yung aming pinadala mga dokumento, yung pala nga, wala pa yung mga additional. Parang pasado na sa threshold ng reasonable certainty of conviction. No? Pero of course, may proseso, fact-finding, preliminary investigation, file ng counter affidavit, additional evidence, etc. etc. Opo. Pero kung kami tatanungin, nagkakaisa kami sa pinadala namin mga dokumento, ando na, papunta na yan sa filing of information kung tutuusin. Yung pong whistleblower na nag-affidavit na, Senator, isa pa lang ito, meron pa bang dadagdag? Meron. Alam mo, ngayon ko lang na-realize na maraming gustong tumulong. Ano man yung kanilang motivation, basta't maraming gustong tumulong. Alam mo, we were swamped. Ano kami? Na-swamp na kami ng mga tawag. Of course, in-evaluate namin. Baka mamaya, maplantingan kami, mapahiya kami. Diyan ako maingat. Hindi ako maglalabas ng mga pahayag kung ganito kung wala akong pinanghahawakan, Ted, DJ, Chacha. Sige po. So, Senator, kami po ay muli, for the record, tumawag na ho kami sa tanggapan ni Ginoong Cayetano para sa kanyang panig po at panayam at sila po'y tumatanggi daw ho muna sa mga panahong ito. For the record, Senator Ping, ihabol ko lang ito. Ano ang importansya, gaya po ng inyong manifestasyon during the last impeachment trial hearing, yung pong subject matter expert on the disbursement of confidential o intelligence fund? Yeah, pinagtataka ko nga bakit ni isa sa kanila, defense and self-prosecution, ina-expect ko, meron sila ipipresentang competent witness man lang, yung retired intelligence officer na maalam sa paggamit ng intelligence at saka confidential fund. Kasi galing din ako dyan na ang pagkaalam ko lang, pagka intelligence fund, need-based yan na hindi ka mag-withdraw ng ganong kalaki ng regular, Ano lang to, sa akin lang ito, I hope it will not affect kung ano yung magiging decision. Anyway, masyado maaga pa. Sa akin lang, to be fair, both of them, sabi naman nila, meron silang reservation. Gusto ko nga na magbiro na, kaya na seryoso yung usapan. Hindi ko, yung si Mr. Reservation, hindi competent witness yun. Kailangan meron tukoy talagang kung sino yung testigo na harap. Parang rin, di ba noong hinarap yung si Kalilong? Yun, masasabi natin kasi nag-aral yun Opo. Sa cyber, di ba? Yung mga ganong gusto na sana namin para ma-educate kami, para meron kaming informed decision pagdating ng araw na ganun pala talaga yung cycle ng paggamit ng intelligence fund. So makakatulong sa amin yon sa pag-decide namin. Opo. So yun yung aking take do sa aking tanong. Opo, yun po yung panukala nga na sana nga po magkaroon din. After all, meron yatang pagpayag pa ang court sa ganung pong uri ng mga wala mo ng pangalan ng witness. Eventually po, merong lalantad para makatulong sa both sides sa kanilang paghaharap po ng mga testigo. No? Yes, correct. Okay. Senator Ping, salamat muli po sa inyo pong panahon na ibinigay po sa aming programa at muli kami po'y nagagalak din sa inyong pagiging bukas po sa gantong uri ng katanungan bagamat minsan nga po kumbaga matalim ang ating pong mga issue pinag-uusapan. Salamat, Senador.
Senator Ping? Hello. Hello, Senator. Yeah. Anyway, Opo. pasensya na rin kayo. Yung mga nauna yung tawag noon, hindi ako makapagpa-unlock kasi binisi ako ng isang tao eh. Senator, thank you po. Sa-